Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Sinampahan na ng Department of Justice ng kasong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon kay Department of Justice Undersecretary Nicholas T., kaugnay ito ng iligal na operasyon ng Pogo Hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Nakita ng mga piskal na posibleng sangkot si Roque sa operasyon ng Pogo. Anila bukod kasi siya ang abogado ng Whirlwind Corporation, siya mismo ang lumapit sa PAGCOR para mabigyan umano ng lisensya ang Pogo Company. Tinuring din ng mga piskal na iisa ang Whirlwind at Lucky South 98. Dawit din sa reklamo nila si Cassandra Leong, Dennis Cunanan at nasa 40 iba pa. Samantala, sinabi naman ng DOJ na maaari nilang hilingin na makansela ang pasaporte ni Roque o malagay siya sa red notice ng Interpol sakaling lumabas ang arrest warrant ng korte. Muling tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na walang dapat ikabahala ang publiko sa kalidad ng ibebentang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Mismong si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang tumikim ng ibebentang 20 pesos sa NFA rice kanina. Mula sa bigas hanggang sa kanin, ipinakita rin ng Department of Agriculture ang kalidad ng 25% broken NFA rice. Samantala, magpapatupad ng quality control ang DA para masiguro na maayos ang kalidad ng NFA rice. Bukod sa launching ng 20 pesos sa bigas sa Visayas sa May 1, magbibenta na rin ng 20 pesos kada kilo ng bigas ang piling kadiwa ng Pangulo Center sa Metro Manila simula sa May 2. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, nasakmit ang kapin 3.9 milyon pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo sa Maitom, Sarangani Province netong Abril 27 ning tuiga. Sa gipaygan nga checkpoint operation sa mga otoridad, ilang gipahunong ang usa ka forward truck nga gimaneho ni alias Ray, 26 anyos, residente sa Matanao, Davao del Sur, ug iyang pasahero nga si alias Chris, 22 anyos, nga taga Davao City. Sa pagsusi na diskubrihan nga duna kini karga nga 100 ka karton sa sigarilyo nga gitabunan lang og tarpaulin. Ang mga nakumpiska nga sigarilyo gidala na sa Bureau of Customs sa General Santos City. Samtang gidala na ang mga dinakpan sa Maitom Municipal Police Station. Kinsa mag-atubang sa kasong pagsupak sa Republic Act No. 4712 kung Tariff and Customs Code ug sa Republic Act No. 10643 kung Graphic Health Warnings Law. Gisugda na sa Davao City ang pagpalapad sa pagbakuna sa mga kapatanunan nga nag-edad og unom ka semana hangtod sa 14 anyos. Kinisubay sa selebrasyon sa World Immunization Week nga gihimo sa mall sa Turil, Davao City nitong Abril 28 ning tuiga. Ginahanyag dinhi ang mga bakuna alang sa routine vaccination sama sa pentavalent vaccines, oral polio vaccines, inactivated polio vaccines ug mumps, measles and rubella vaccines alang sa 6 weeks to 59 months old nga mga bata. Samtang alang sa mga nag-edad og 6 hangtod 7 ka tuig ingon man 12 hangtod 13 anyos nga mga bata mamay maka-avail sa measles, rubella ug tetanus diphtheria vaccines. Ug labaw sab nga ginapahingusgan karon sa health sector ang pagbakuna batok human papilloma virus kon HPV alang sa mga babaeng nag-edad og 9 hangtod 14 anyos. Mulungtad hangtod Mayo 3 ning tuiga ang pag-avail sa libreng bakuna nga gitagana sa mga mall nga himutang sa JP Laurel Avenue, Buhangin ug sa Ecoland. Ang bakuna maulang gyoy paagi nga malikayan nato tong mga sakit nga gibuhatan ng bakuna para mawala sila. Daghan na kayog sakit nga nawala sa kalibutan kung pinaagi sa bakuna. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.